Mga katanungan sasagutin, mga alalahanin lilinawin. Ito ang programang tulay nyo sa serbisyo publiko. Ako po si Maricel Halili, pansamantalang humahalili kay Cheryl Cosim dito sa Sagot Kita. Napapakinggan nyo po kami sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa Totoo. Live din po tayo sa Facebook ng True FM. Naku mga kapatid ha, ang pag-uusapan po natin ngayong hapon kasing init ng panahon. Ang sakit ng ulo ko kasi galing ako sa kalsada, susmi. Diyos por santo, napaka-init sa ulo talaga ng init ng panahon na yan. Kaya huwag niyo pong kakalimutang mag-hydrate ha. Inom po ng inom ng tubig kasi alam niyo yung paglabas natin sa kalsada, hindi lang po basta init yung nararamdaman natin, masakit din siya sa mata. So hanggat maaari magsuot din po kayo ng shades aside dun sa paggamit ng sunblock at saka po yung mga kapatid natin. Kanina kasi, kaya ko lang naikwento bago po tayo pumunta dun sa totoong pag-uusapan natin ngayong hapon. Kanina kasi pag biyahe po namin dyan po sa may area ng Maynila, marami po akong nakita ng mga kababayan natin na talaga namang seryoso sa pagtatrabaho, nagsusumika para kumita ng maayos. Kabilang na po dyan yung mga construction workers na tuloy-tuloy po yung paggawa ng kalsada kahit po bilad na bilad sa araw. Naku, reminder po natin ha, kapag sumasakit ang ulo, wag pong titiisin, sumilong at uminom ng tubig, mahirap na't baka ma-heat stroke ha. Naalala ko kasi yung news break natin bago tayo umere. Yung news break ni kapatid na Arnold tungkol dun sa pagtitipid ng tubig. Iwasan daw yung pagpa-flush ng toilet ngayong tag-init. Gumamit na rin ng tabo. Tulungan natin para hindi naman tayo maka-experience ng water crisis dito sa Metro Manila kasi ngayon pa lang may na-experience ng water crisis sa Cebu at ibang lalawigan. Hopefully hindi po natin yun maranasan dito sa Metro Manila at magawan po agad ng paraan ang krisis na yan sa tubig. Pero mga kapatid, ang pag-uusapan po natin ngayon tungkol po sa voters registration at yung makabagong paraan. Nung gagawin nating botohan sa darating po na eleksyon? Katunayan, puspusan na po ang paghahanda ng COMELEC para po sa darating na midterm election sa susunod na taon po yan, 2025. Bukod sa pagpapalawak ng voter registration at education, naghahanda rin ang ahensya para sa kauna-unahang internet voting. Interesting. Layon daw nitong mas padaliin ang pagboto lalo na sa mga kapatid nating nasa abroad. Yan at iba pang mga election matter ang ating pag-uusapan mamaya po yan. Pero syempre mga kapatid, inaanyayahan po namin kayo na makilahok sa talakayan natin ngayong hapon sa pamamagitan po ng pagsagot sa ating question of the day. Ang ating pong question of the day, rehistrado ka na ba para sa 2025 elections? At kung hindi pa, bakit? Ano ang inyong mga concerns tungkol sa registration? Naku mga kapatid, reminder natin sa pagsagot po ninyo nitong ating question of the day. Kapag ikaw dalawang magkasunod na eleksyon na hindi nakaboto, ibig sabihin yan deactivated ka na. So sa 2025, hindi ka na pwedeng bumoto. Kaya para magamit mo yung iyong karapatan na bumoto, kailangan mong magparehistro uli para maging active ka na uli bilang botante. Reminder yan 2 consecutive elections na hindi nakaboto, deactivated ka na. So kailangan mong magpa-register uli. Pero mga kapatid, gusto po naming marinig ang inyong mga opinion at inyong mga karanasan tungkol po sa usapin na ito, particular po sa ating question of the day. Kung meron po kayong gustong itanong o di kaya naman i-share, pwede po kayong mag-comment sa ating live stream. Pwede rin po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines 86315788 o di po kaya ay sa 86316674. So yan mga kapatid bago po natin talakayin yung usapin tungkol po sa voters registration at yung makabagong paraan po ng pagboto, yung internet voting, punta po muna tayo sa ating segment na Pinoy Connect. Dito pag-uusapan natin ang lagay ng mga overseas Filipino workers at mga programa at serbisyo para po sa kanila. So wag na nating patagalin. Live via StreamYard si Bianca Claudette Canlas. Siya po ang project leader ng DOST Innovations for Filipinos Working Distantly from the Philippines. Magandang hapon po sa inyo, Ms. Bianca. Maricel at sa lahat po ng ating
tagapanood at tagapakinig. Good afternoon po. Okay, nako. Miss Bianca, balita namin, matutulungan natin yung mga OFWs, especially yung mga interesado na pumasok sa negosyo. Pero bago po natin himayin ng husto yan, pakibigyan po muna kami ng paliwanag. Ano po ba itong programa ng DOST na IFWD-PH? Ano ibig sabihin nun? Ang haba! Yes po, mahilig kami sa acronyms, no? Pero ang ibig sabihin po ng IFWDPH, we actually read it as I-Forward Philippines Program. It's literally moving forward. Yes po, Miss Maricel. So, ibig sabihin po na ito ay innovations for Filipinos working distantly from the Philippines or for OFWs. So, ito pong programa na to, we launched it back in 2020 during the pandemic to provide opportunities sa ating OFWs na nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19 pandemic. And as up to now, we are providing the service to OFWs na still even abroad and those na nakabalik na rin po sa Pilipinas. So ito po ay actually in a nutshell yung programa na magtuturo sa OFWs natin kung paano sila mag-ideate, mag-conceptualize ng kanilang business, up to even innovation funding support. So we provide funding grant after they finish yung training on business ideation, conceptualization, and management. So in a nutshell, that's I-Forward Philippines program po. I-Forward Philippines pala ang tawag doon sa acronym na yon. Okay, so I-Forward Philippines, sino-sino po yung pwedeng makapag-avail nitong programang ito? Kasi basta ba OFW accepted na or kasama rin even yung kanilang, for example, yung mga pamilya na naapektuhan din ng pandemic? Yes po, bali pwede pong mag-apply ang OFWs na even still abroad. So kung nasa abroad pa sila ngayon, ay pwede pong mag-apply yung OFWs natin and yung kanilang family member. Pwede rin pong mag-apply yung OFWs natin na nakabalik na sa Pilipinas within the last 3 years. So, 2024 tayo ngayon, yung pong nag-apply ng, or nakabalik na sa Pilipinas ng 2021, 2022, and 2023 can apply sa programa. So, yung recently, naka-repatriate na or nakabalik na po sa Pilipinas can apply sa programa. But we're working out na mapahaba yung time na yon, no? Sa workout namin na maging 5 years siya. Pero for now po, so yung OFWs na still abroad and yung OFWs na nakabalik na within the last 3 years can apply po sa ating program. Okay. Pero ma'am, Miss Bianca, bakit OFWs yung tinarget natin? I understand na talaga namang marami yung naapektuhan, especially during the pandemic. Pero bakit sa kanila nag-focus itong programa natin? Ano ba yung layunin natin? Yung pong ating I-Forward Philippines program, we designed it actually back in 2018 pa, wala pang pandemic. Kasi we want to help the OFWs na nag-iisip po ng negosyo nila pag uwi nila dito sa Pilipinas. So we know na these OFWs have hard-earned money na pwedeng nakatabi or pwedeng naka-invest sa either property, lupa, ganyan. And baka wala pa silang idea on ano bang business yung pwede nalang i-venture kapag bumalik po sila sa Pilipinas. And DOST has technologies that they can explore for their proposed business or kung wala pa silang business idea, at least we have DOST technologies that they can explore and think about should they want to push for a business. That's why we developed the program para po yung OFWs natin na may naipon or gustong magnegosyo habang nasa ibang bansa pa at para pagbalik dito ay i-continue na lang nila yung kanilang nasimulan. Ayan. We provided yung ganun po na opportunity and platform for them to explore para hindi po sila pagbalik dito ay wala na yung kanilang pinaghirapan. So we want to teach them how to ideate their business, conceptualize, and manage for the long haul, for sustainability. So yun po yung target namin actually, yung sustainability ng businesses
ng OFWs na pabalik po dito sa Pilipinas. Nabanggit mo kanina yung technology. So, ibig sabihin, nakafocus to dun sa mga technology-based na negosyo, enterprise. Ganun bang mangyayari dito? Yung pong ating technologies are yung DOST, we have DOST-funded technologies that we supported, no, na inaral po ng ating mga scientists and even our researchers from other agencies. So, meron po tayong DOST technologies na develop that they can use or they can actually manufacture as the commercialized or licensed partner to manufacture. Mm-hmm. Another option po is they can also venture into other enterprise na hindi naman po gumagamit ng DOST technologies. So, pwedeng own technology nila or yung off-the-rack technology, okay lang naman din po yun sa programa natin. Mm-hmm. So, we want na yung ating OFWs are leaning towards manufacturing, production ng mga produkto or ng services that are technology-based or gumagamit po ng technical know-how sa paggawa o sa paggawa ng produkto or sa pagpoproseso para mabigay po nila yung serbisyo nila. So, that's the definition of technology-based enterprise. And yun po yung pinaprioritize natin na makater sa programa. Pwede mo ba kami bigyan ng halimbawa, Ms. Bianca, kung ano ba tong sinasabi mo na mga technology-based enterprise? Kasi ang iniisip ko kapag technology, baka masyadong high-tech. Kung halimbawa gusto kong pumasok sa pagnenegosyo, nai-intimidate ako agad kapag kino-consider yung mga, para sa mga non-techie people like me. Parang intimidating kasi kapag sinabing technology. So pakibigyan nga kami ng halimbawa. Pag sinabi nating technology-based enterprise, ano-ano yun? Yes, but thank you po for that question. Actually, may mga OFWs na ang feedback nga sa amin parang, wow, high-tech, DOST, science and technology. But when we say na technology-based enterprise, ito po yung mga nasa manufacturing side, no, like food processing. So, as simple as bakery products, pwede po natin makater sa program. So, yung mga nag-iisip po na magtayo ng bakery nila or bottled products, medyo uso yan ngayon, ano, yung mga gourmet products na nasa bote, furniture making, also metal fabrication, up to paggawa po ng information systems. We have catered to those OFWs na gumagawa po ng information systems. So from even backyard production of their products. So meron po tayong example, Lamit Chicharon is one, OFW from Dubai, na nagmamanufacture po ng salted egg chicharon. And then, meron din tayong mushroom chips. Chicharon naman din yun, na mushroom-based product. So, basically, they are using technologies to produce their products. So, yun lang naman po ang ibig sabihin ng technology-based enterprise. They're using machineries, equipment, para magawa po yung kanilang produkto. And we cater din po sa information systems development. So, yung mga may software needs, may mga hardware din po na kailangan, inaasikaso din po natin yan sila sa program po. Ayun. So, hindi naman pala siya nakakatakot. Kumbaga gagamit ka ng mga machine, ng mga teknolohiya para ma-develop yung iyong produkto at maibenta for your business. Ganun yung konsepto nito, Ms. Bianca. Pero ang pagkakaintindi po namin, merong dalawang bahagi o dalawang phases itong iForward Philippines. Ano itong mga phases na ito? Yung pong ating iForward Philippines program, marami na po ang natulungan. No? Actually, this is nationwide na nabigyan na po natin ng assistance. So, it's actually, yung ating pong phase for iForward, I mentioned that we have training phases. And we conducted this back in 2020, piloted by DOST NCR sa Metro Manila, but we catered to all regional offices and all OFWs na nasa iba't ibang parte po ng Pilipinas, even abroad. So we have training on business ideation and conceptualization, as well as business management and development. So that's phase 1 of the program po. Basically from cradle to development of their business idea,
to development of their business model canvas, and to the proposal. Yung ending po ng phase 1 is the business proposal that we can fund for phase 2. So, yung phase 2 naman po, Ms. Maricel, is on innovation funding support. For this part, so mga nakatapos po ng phase 1 ay eligible for innovation funding support, which amounts to up to 500,000 pesos per OFW enterprise. Wow. So, those with feasible businesses, they can avail of up to 500,000 pesos. 350 is for equipment, and the rest po is for technical consultancy. So, we have experts in the DOST that they can access and they can discuss yung concerns nila. And all of the services that we will provide will be covered by the innovation funding support. Other than that, yung kanilang equipment naman. So, I mentioned kanina, kung nuwari meron kayong bakery, gustong magtayo ng bakery na maggagawa ng pastry. So, may equipment na kailangan po ito. May oven, siguro mixer. So, we can cover for the equipment na kakailanganin nung business na yon. So, yun po yung kino-cover naman ng phase 2 or innovation funding support. Ang galing. Pero sige, para mas maliwanagan yung ating mga OFW, Miss Bianca, isa-isahin natin ha. Kasi syempre, ang sabi mo kanina, ang qualified dito sa iForward Philippines na program ay lahat ng OFWs na, let's say, nakabalik na dito sa bansa 3 years ago. So that's 2021, hindi ba, na nakabalik dito. And kahit yung mga kasalukuyang OFW, pwede silang mag-apply kahit nasang panig pa sila ng mundo. So malinaw yung qualifications na yon. Pero kung gusto nilang maging bahagi ng programang ito, ano-ano yung mga requirement nila para maging part sila ng iForward Philippines? Yung kung mga nakabalik na sa Pilipinas can avail still of the program po, pero yung nasa abroad pa, they need to have representatives na family member para po umpisahan yung business idea, business ideation phase, and then ituloy for innovation funding support. So yung pong nakabalik na, walang problem, no? Pwede po sila mag-avail ng program and makipag-transact sa regional office ng DOST na malapit po sa kanila. Pero for those still abroad, we need to have representative na family member po ng OFW to transact with DOST. Kasi we know physically hindi po nila magagawa ito habang nasa abroad sila. So we engage with the family member na nandito po sa Pilipinas. So ano yung proof na kailangan nilang ipakita sa DOST para ipakita na OFW talaga yung nanay ko o yung tatay ko, kapatid ko? Ano yung kailangan nilang i-present? We do have an assessment form or application form po na nandoon yung kanilang detalye. So they only have to submit the ID and the passport or the copy of the passport ng kanilang OFW family member. And also, we have this certification po na self-certification that they will fill out. No? So, i-fill out lang po ito ng ating OFW family member. And yun po yung magiging basis namin na ito ay yung relationship ninyo ay kapatid, asawa, or anak, or magulang ng OFW. Then we accept na po yung document po na yon. Pero basically, we need po the application form filled out by the family member or by the OFW, and then the copy of the passport of the OFW with yung latest na pag-uwi nila dito sa Pilipinas. Kasi we will see na, ito, nasa abroad pa pala, and ang last niyang uwi ay 5 years ago pa, ganyan. Oo. And then, yung pong self-certification. So, we are not very strict po dun sa documents. Basta they just fill out the application form, submit the passport, and the self-certification. Enough na po yun for us to admit them sa phase 1 po ng program. Okay. And so, pag na-admit na sila, nabigay na nila yung mga lahat ng requirements, na-explain mo naman kanina, Ms. Bianca, no, kung ano yung bahagi ng phase 1, nandiyan yung training, yung pagtuturo sa kanila, gaano katagal yun?
yung phase 1 na yun? Okay. Yung phase 1 po natin ay tumatagal po ito ng about 3 to 5 months na training session na kinoconduct natin via Zoom. So, our OFWs who are still abroad can actually join via Zoom kung sila po ay free, no, yung schedule nila will permit. But we also require na magkaroon po tayo ng family member na magjo-join via Zoom kung sila po ay nasa abroad pa. And then we also have recorded sessions. So yung recorded sessions po, they can access anytime ng buong phase 1 na naka-enroll po sila sa amin. Para open naman yung recording na to na anytime they can access and for it to be a ready reference for our OFWs. We actually plan po sa iForward na i-offer siya ng parang modular type na any time of the day they can access. No? So that's a way forward for the program para more OFWs can access the program even if they have still working abroad and yung family member nila here in the Philippines are also working. They can access pa rin the program anytime that they are free. So yun po yung ways forward po namin. But for now po, we have Zoom sessions. No, currently, we are on our phase 1 for batch 1 this year po. And then, for batch 2, we will open another application this June 2024. So, kung meron po tayong OFWs na nakikinig at interesado, they can apply for the June batch this coming other half of the year. And all sessions po, everything will be conducted online and hybrid. We're also organizing face-to-face activities for those who are already in the Philippines po. So, hindi naman tayo malilimitahan sa face-to-face activities. It will be hybrid and also offered online para mas marami pong maka-access. Para rin pala siyang klase talaga. So, may exam din? Meron po tayong final business pitching. So, yun po yung parang culminating activity po nila. I see. Tapos dun sa final business pitching, dito rin natin i-assess kung magkano yung support na ibibigay natin sa phase 2. Ganun ba? Yes po. Part po yun ng ating business pitch, no? Yung cost. But then also, after the business pitch for phase 1, meron pa po kaming mga bridging sessions para sa proposal writing naman. So, para matulungan lahat po yung ating OFW sa pag-prepare ng proposal, para ready na siya ipasa for more chances of funding sa phase 2. For more chances of winning. Tinuturuan po namin sila na isulat yung proposal nila. Oh, that's nice. Tapos, kapag nabigay na natin yung funding, ano yung makukuha ng DOST in return? Meron ba kayong requirement na do they have, let's say, magbigyan natin sila ng maximum na 500,000? Ano ba yun? Binibigay ba yun sa kanila as loan o talagang grant yun sa kanila? Oh, yeah. Yung pong phase 2 funding support, yung ating equipment na worth 350,000 maximum is returnable to the government with 0% interest payable in 3 years. Okay. So, yun po yung ating terms for the funding support. But for 150,000 na naiiwan, for technical consultancy, for other trainings, for laboratory testing, lalo kung pagkain po ito, yun po kasi yung package ng ating innovation funding support. So, the 30% or that's roughly 150,000, it will be for free. Hindi na po nila ito babayaran or ibabalik. So, yung pinambili lang po nila ng equipment, yan yung ibabalik po nila sa government para mas marami pa rin tayong matulungan na ibang OFWs. And it will be payable naman po within 3 years with 0% interest and with 6 months pa nga po na grace period. So, meron pa silang 6 months para bilhin yung equipment, i-test ito, gamitin ito. And then, yung first payment nila will be after 6 months pa. So, pwedeng kumita na sila within the 6 months period na meron po tayong
parang grace period na tinatawag, ano. And then that will be their first payment po sa DOST. Nako, ang laki nga naman palang tulong. Sige, Ms. Bianca, baka meron ka pang reminder dun sa mga OFWs natin na interesado na maging part ng program na ito. Saan ba nila pwedeng i-contact ang DOST? Baka may mga website na pwede nilang i-check. Go ahead. Thank you so much, ma'am, for allowing us to promote this program. So, as I mentioned, we are ongoing po sa ating Phase 1, Batch 1 for NCR, but for other regional offices, other regions po, marami po dito, I think marami from Calabarzon, from Cebu, from other provinces. You may contact po the regional office ng DOST nearest you. So, lahat po ng aming regional offices ay merong Science and Technology Office sa province. Kung makita nyo lang po yung logo namin, just contact them, ask them about the iForward Philippines program, or email us sa ifwdph@ncr.dost.gov.ph, and we will refer you po sa regional office na pwedeng mag-cater or mag-accommodate po sa inyo. And also, for our batch 2 for 2024, we will open the application on June 1, 2024. But for Phase 1, Batch 1, na ongoing po kami ngayon, you may email us para makahabol po kayo kung kayo po ay interesado na mag-join sa program. Para po ma-accommodate namin kayo dahil magsa-start pa lang naman po ang sessions natin this second week of April. So you still have chance to catch up sa Phase 1, Batch 1 this 2024. So you may send us a message sa Facebook pages po ng DOST. DOST National Capital Region po yung opisina namin, but you may contact the DOST regional offices nearest you. So that's it po for our contact details. Salamat po for listening and for this chance to share the iForward Philippines program in this radio program with Ms. Maricel. Nako, maraming salamat din sa pagbabahagi ng mga impormasyon na yan para sa mga OFWs natin. Ms. Bianca Claudette Canla, siya po ang project leader ng DOST Innovations for Filipinos working distantly from the Philippines. Thank you! Ayan yung mga kapatid natin na OFWs, at least meron kayong isang option. Kung gusto niya nang bumalik dito sa Pilipinas, kumbaga meron kayong fallback. Kasi mahirap naman na malayo tayo sa pamilya. Mas maigi yung magkakasama tayo dito. So at least meron tayong isang option na makapagnegosyo. Malaking tulong po yung programa na yan. Kung kayo naman na ready, sumailalim sa 3 hanggang 5 buwang training, why not, no? Okay, mga kapatid, mamaya makakasama po natin ang COMELEC para pag-usapan naman ng overseas voting at iba pang mga issue, no? Pati yung ating voters registration. Pero kung kayo po, may mga tanong o nais na idulog, nako mga kapatid, sumali na po kayo sa ating discussion online. Pwede rin po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines, 8631-5788 o di po kaya ay sa 8631-6674. Huwag bibitiw dahil magbabalik pa ang programang Sagot Kita. Mga kapatid, nagbabalik ang programang Sagot Kita. Kasama pa rin po ang inyong lingkod, Maricel Halili. Ang ating question of the day, nako, rehistrado ka na ba para sa 2025 elections? Kung hindi pa, anyari? Bakit hindi ka pa registered, ha? Ano ang inyong mga concerns pagdating sa registration? So, para mapag-usapan natin yan at iba pang mga issues, concerns ng ating mga botante, live via StreamYard, makakasama po natin si Attorney Rex Laujanco, ang tagapagsalita po ng Commission on Elections. Attorney, magandang hapon! Magandang hapon po, Ma'am Maricel, at sa lahat po ng taga-subaybay ng Sagot Kita dito sa Radyo 5 True FM. Oo, sir, long time no see. Pero makikibalita muna kami tungkol dito sa internet voting. Pakipaliwanag po, paano ba yung konsepto nito? Kasi syempre ang nakamulatan natin, especially for OFWs, yung mga absentee voting, parang merong via mail. Tapos yung iba nagpupunta doon sa presinto, doon sa kung saan man silang bansa naroroon. Pero ngayon, meron tayong konsepto ng internet voting. How does it work? Tama po, Ma'am Maricel. Dati nga po, talagang ating mga kababayan, 2 modes ng voting po. Una, yung in-person voting na kailangan nilang pumunta sa mga konsulada o kaya embahada
para doon po mismo bumoto. Yung ikalawa po, para naman doon sa talagang malalayo yung kinararap na nila, doon sa mga konsulado at embahada, mini-mail na po natin ang balota sa kanila, postage paid na po ito. Pagkatapos po nila i-accomplish, ay ibabalik lamang doon sa kanilang post office at ito po ay talagang mapupunta na po sa ating konsulada. Ngayon po, ayon sa Republic Act 10590 o yung Overseas Voting Law, lumalabas po kasi doon inaatasan na direkta ang COMELEC na humanap ng mas efficient, mas effective yung technology internet-based system ng ating pamamaraan sa pagboto. At dahil po dito ay sinulong na nga po at pinuntahan na ng COMELEC ang internet voting. Maibalita ko lang po, Mama Maricel, ito pong araw na ito ay ginaganap po yung second round ng competitive public bidding para sa internet voting. Kasalukuyan po kami kanina na nagbukas po ng mga documents, eligibility documents, at tinitignan po namin sa makakapasa po na 4 na sumaling grupo. Tinitignan po namin sino sa kanilang eligible at pagkatapos po nito ay bubuksan namin ang kanilang financial bid nang malaman natin kung sino po ang lowest calculated bid. Pero sir, paano mangyayari nun kung internet voting? Does it mean na, paano yun? Email? Ganon? Iboboto? Ganito po, meron na po mga existing na sistema sa buong mundo. Kung matatandaan nyo po, sometime February last year, ay nagpa-demonstrate kami sa halos 11 kumpanya ng mga proseso ng pagboto sa internet. So lumalabas po, ito ang characteristics yan, Ma'am Maricel. Yung pong convenience, yung accessibility, dahil ang gagamitin ng ating mga kababayan, either yung kanilang cellphone, tablets, laptops, or personal computers. Attorney. Basta may connection. Nako, nagpi-freeze si Sir, nagpi-freeze. Ulitin po natin. Pasensya na sir ha, nag-freeze Hello kasi po. kanina Yes po, Kaya hindi Maricel. po namin na unawaan yung unang bahagi. Yun pong pinapaliwanag ninyo, meron po kayong na-test na 11. Tama ba? Pakipaliwanag nga po uli yun sir, kasi na-miss namin, nag-freeze kasi. Sir? Paumanhin po dun sa signal ng internet, Okay. So, yung pong karakteristik ng ating internet voting. Hello? Yes, sir. Go ahead po. Hello, maliwanag na po, Ma'am Maricel. Yes, sir. Naririnig po namin kayo. Hello? Apo, ayun po. So, yun nga po ang karakteristik ng ating internet voting sa pamamagitan po ng kanilang mga cellphones, laptops, tablets, at personal computers, at basta po may connection ng internet ay makakaboto ang ating mga kababayan. Simple lamang po, dito sa pinoprocure namin na sistema, ay kailangan po ma-enroll yung ating gadget na gagamitin, ma-secure namin ang kanilang biometrics at mapanggap po ito dun sa kanilang mga detalye sa pagiging registered voter. At sa pamamagitan po nito, yung 30 days po na voting period, kasi po ang ating overseas voter ay pinahintulutan ng batas na bumoto ng 30 days before. Doon po sa, bago po tayo mag-election dito, 30 days na sila makaboto, ay doon po, boboto na po sila. Isa po itong application, internet-based application, na kung saan ma-record po natin, hindi lang yung kanilang, pag-enroll, yung pagboto, yung pagbilang ng boto, Sir, mukhang kailangan ka namin tawagan ulit. Baka i-reconnect natin si Attorney Lo Chanco kasi maganda yung explanation niya. Ngayon lang natin ma-experience tong voting via internet. App pala siya. So ibig sabihin kahit tablet, kahit laptop, kahit cellphone, pwede na, na makaboto tayo, lalo na yung mga nasa overseas. Pero ang tanong natin dyan, OFWs lang ba ang allowed dyan? Paano kung halimbawa dito ka registered, pero nagkataon na eleksyon, nandun ka magstay sa ibang bansa? Paano kaya allowed din yun? Maya-maya, kausapin natin uli. Tanong natin yan kay Attorney Rex. But for now, wag po muna kayong aalis. Sandaling-sandali lamang po, magbabalik pong agad ang Sagot Kita. Okay mga kapatid, nakatutok pa rin po kayo sa programang Sagot Kita. Ako pa rin po si Maricel Halili, pansamantalang humahalili kay Cheryl Cosim. At para po sa mga kakatune in lamang, kausap po natin ngayong hapon si Attorney Rex Lo Chanco, ang tagapagsalita po ng Commission on Elections. Pinag-uusapan po natin yung bagong paraan para sa pagboto, yun pong internet voting. Balikan na po natin si Attorney Rex. Good afternoon po ulit sa inyo, sir. Sir? Attorney?
Magandang hapon po, Ma'am Maricel, at paumanhin po sa aking pagkawala sa due to technical issues po. Salamat po. Ayos lang po, Attorney. Sir, kanina nabanggit po ninyo na sa internet voting, merong available na app or application kung saan pwede nang bumoto yung mga nasa ibang bansa. So, ano po ito? Once po, dahil of course naka-register na tayo, may biometrics and all. Ibig po ba sabihin, automatic din na kapag halimbawa may pinasok tayo na pangalan dun sa app na yun, mahahanap na natin? Ganun ba? Does it work that way, sir? Ganito po, Ma'am Maricel, ganito po ang nakikita namin. Gaya po na kung gaano kasimple po tayo gumagamit ng mga online banking at financial system kung saan nag-e-enroll po tayo ng ating mga gadgets, ganun din po ang nakikita naming pamamaraan po natin sa internet voting. Dahil nga po tayo nasabi rehistrado na, hindi na kailangan magrehistro muli. Nasa COMELEC na po ang datos. Ang kinakailangan na lang po ay ang pagrehistro ninyo ng device ninyo. Siguro kasama na rin po yung pagkuha ng picture, yung selfie, para masigurong yung nagre-rehistro nga po na device at yung may-ari nito ay siya mismo rehistradong botante ayon sa aming database. Pagkatapos po nito na ma-match namin ang inyong datos sa aming datos dito sa COMELEC, ay mag-a-apply po dito ma-apply na po natin yung pagiging kung ay yung overseas internet voter na po. Kasi masasabi na po natin na nag-match ng information, magagamit nyo na po ang application. So ang sinabi po sa pagdating ng halalan, yung inyong gamit na nairehistro ay siya rin pong gagamitin ninyo sa pagboto. Ito pong pagboto na to, makikita nyo po yan mula sa inyong pag-login o yung tinatawag natin na pag-access hanggang sa pag-verify ng inyong identity, yung authentication, pati na rin po yung pag-verify ng gadget na ginamit nyo, hanggang sa accuracy ng recording sa doon pagkakabilang po doon tinatawag natin na auditability. So, 4 na A po yan, Ma'am Maricel. Pero, Attorney, kanina nga, sabi ko doon sa mga listeners and viewers natin, ang curious ako kung ito po bang internet voting na to ay gagawin lamang nating available for OFWs or halimbawa, pwede rin ba ito doon sa mga absentee voters like for example, na matatapat ng election yung bakasyon nila, let's say, sa Hong Kong? Papayagan din ba yung mga ganon? Attorney. Ito po sa ngayon ay para lamang sa ating mga overseas Filipinos o mga kababayan natin na rehistradong, para po ito sa mga kababayan natin na registered na overseas Filipinos lang po. So tayo po kasi ay may option na magrehistro bilang lokal na voter o kaya po ay overseas na voter. Kailangan po ito Naku. Sir? Sa datos. Ano kaya, tawagan na lang kaya natin sa telepono si Attorney Rex para mas maging maliwanag yung audio kasi importante na malaan natin tong ine-explain ni Attorney Rex para dun sa mga kababayan natin sa abroad na interesado na mag-avail ng ganitong option para makaboto rin sila at makapag-participate sila sa midterm elections. Maya-maya po ayusin lamang natin yung linya kay Attorney Rex para mas maging maliwanag yung paliwanagan natin tungkol dito dahil kagaya po ng nabanggit kanina ni Attorney Rex, dati-rati kasi either in-person voting o kaya magpapadala ka ng boto. Ngayon, ginagawa nating option yung pagkakaroon ng internet voting. Pero kanina, ang hanging question po natin kay Attorney Rex, ito ba gagawing available lamang dun sa ating mga overseas Filipino workers or baka pwede yung mga absentee voter na halimbawa dito ka registered pero matatapat kasi na nasa ibang bansa ka, for example, sa mismong araw ng eleksyon. Yun ba ipapayagan natin or exclusive for OFWs lamang? Attorney Rex! Ma'am Maricel, magandang hapon po muli. Okay, sir. Sige po, sir. Go ahead. Sa ngayon po, dahil ang pinagmulan po nitong internet voting ay yung Republic Act 10590 o yung overseas voting law, sa ngayon po ang mai-avail po ito ng mga ating registered overseas voters. So kahit po kayo nasa abroad, pero hindi po kayo registered overseas voter, ay hindi po kayo makaka-avail nito. Kaya nga po inihikayat natin na ating mga kababayan, yung nasa abroad na
at yung mga inaasahan nilang by May 2025 sila po ay nasa abroad, hinihiling namin magrehistro po kayo bilang overseas voter nang kayo po ay hindi lang makaboto kundi makasali po sa bagong pamamaraan ng pagboto sa pamamagitan ng internet. Ayun. Okay, malinaw. Dapat registered as overseas voter. Hindi pwedeng basta-basta boboto porque nandun ka sa ibang bansa. Pero isa pa sa mga concerns namin, attorney, ito po ba gagawin na natin agad available sa lahat ng mga bansa na may OFWs or sisimulan natin na kumbaga baka may pilot run muna tayo? Sa lahat na po kagad ito, Ma'am Maricel, kasi po ito pong internet voting technology at na-demonstrate naman po sa atin since last year ay talagang ginagamit na sa ibang bansa. Kaya nga po yung pinoprocure natin ngayon ay ginagarantiya na nagamit na sa ibang bansa. Meron po tayong 92 Philippine embassies at consular offices sa buong mundo. Pero meron pong 17 na mga bansa na mga Philippine posts at embassies na hindi po pinapahintulutan ang internet voting dahil sa kanila ay meron pong internet restriction. Kung ipapahintulutan po ninyo, hindi po magagamit natin ang internet voting po dito po sa mga bansang ito. Dito po sa China, dito po sa Timor-Leste, dito po sa Papua New Guinea, sa Myanmar, sa Turkey, sa Russia, sa Nigeria, sa Jordan, sa Lebanon, sa Syria, sa Iran at Libya. Meron pong total na 17 posts po, embassies at consular offices sa mga bansang nabanggit. Paumanhin po, hindi natin magagamit ang internet voting dyan. Mananatili po tayo either dun sa in-person voting na pupunta kayo sa konsulado o embahada o kaya po ipapadala ng COMELEC ang inyo po mga balota sa pamamagitan ng koreo at ibabalik nyo rin po ito sa pamamagitan ng mail. Libre po ito, postage paid. Yun nga kasi yung isa sa mga inaalala ko rin, Attorney Rex, kasi lalo na dyan sa China, kahit nga yung mga simpleng app ng Facebook, for example, or Instagram, hindi mo naman siya basta-basta ma-open dun eh. So, balik sila, ay dun pa rin sila sa usual na means natin of voting. Hindi kasama yung internet. Malinaw yan, mga kapatid. Pero kanina po, sabi po ninyo, meron na po kayong ongoing na bidding para dun sa procurement ng po ito, yung magpo-provide ng application sa atin. Kumusta po yung 4 na bidders na nabanggit ninyo kanina? Tama po, 4 na bidders po ito. Karamihan po sa kanila ay joint venture po. Mga banyagang kumpanya na may kapartner po na Filipino companies na bihasa rin sa internet technology. Ang tinignan po namin dito yung kanilang kakayanan, hindi lang financial, hindi lang legal, kundi yung kanilang sistema po mismo. Sa ngayon po ay tinatapos po ang eligibility checking at inaasahan ko po siguro sa ilang minuto ay matatapos na namin ang eligibility check. Malalaman na natin dun sa 4 na nagsumite kung sinong eligible at bubuksan po natin ang kanilang financial component upang malaman sino ang pinakamababa pong presyo na nag-bid para dito. So, kailan po yung target date natin, sir, para dun sa awarding kung sino yung magpo-provide ng app? Kung malalaman na po natin ngayong araw na to kung sino ang pinakamababa o sa Republic Act 9184 yung lowest calculated bid, agad-agad po isusulong po tayo sa itinatakda ng batas na post-qualification evaluation. Maari pong itong tumagal ng 30 days, maari pong less than 30 days. Ang pinaka-importante po dito ay masuri lahat ng dokumento, masuri ang performance, masuri ang kanilang kakayanan para isagawa ang internet voting. Sir, ano yung assurance na hinahanap natin dito sa mga app provider para, alam mo na, yung mga issues na, naku, baka ma-hack, may makuha na naman sila na data, ngayon po ang gagamitin natin, app. So, ano yung assurance na hinahanap natin from them, sir? Una po sa lahat, puntahan po natin yung kapasidad na legal, rehistradong kumpanya, kapasidad na pinansyal dahil po ang project po natin dito ay mayroon po umaabot sa 465 million. Dapat po kaya nilang gampanan ang laki ng proyektong ito. Ikalawa po, yung technical expertise. Kailangan po dito priority namin hindi lamang yung sistema na subok at nagamit na sa internet na halalan, kundi po yung kakayanan sa security. Tama po kayo, priority po namin yan. Laban sa hacking, laban sa maliciousware, at higit sa lahat po laban sa anumang interference. Kaya nga po sinisiguro namin, may mga fail-safe. Una po sa lahat, yung authentication. Makilala namin sino ang bumoboto, sino ang botante, rehistrado ba siya, pati ang kanyang sistema ang gagamitin o yung gadget.
Ikalawa, yung accuracy ng recording ng pagboto. Kailangan po, kaya naming alamin ito, whether ipiprint namin yung actual na balota o kung sakali magkaroon ng problema ay yung tinatawag na error recovery ng ating mga IT experts. At higit sa lahat, papunta po sa dulo ay yung auditability. Kayang i-audit mula sa pag-i-enroll, pagboto, pagbilang ng pagboto at pag-canvass. Makakaasa po kayo na yung pinakamataas na antas ng security ay ginagamit namin dito dahil po nire-require namin sila na meron pong certification sa iba't ibang certifying company sa mundo. Hindi pwedeng basta-basta lamang po sali-sasali na walang karanasan at walang kabihasaan po dito sa bagay na ito. Sir, kukumustahin ko naman yung ongoing natin na voters registration. Kasi I understand hanggang September 30 yung ating voters registration, but so far, nami-meet po ba natin yung tinatarget natin? Gaano ba kalaki yung target natin na registration ngayon, sir? Dati po noong 2022 hanggang nung barangay election, tayo po ay nasa 68 million na registered voters. Inaasahan po namin na maaabot natin yung 3 million po na bagong botante dito po sa 2025 elections. Sa ngayon po, meron na po kaming na-process na applications na around 1.7 million. At dun sa 1.7 million po na yan, halos 700,000 po ang bagong botante. So tama po kayo hanggang September 30. Whether dito po, Pilipino, nagboboto lokal o overseas voters, sana po magparehistro po tayo at nang tayo makaboto sa 2025 elections. Kanina, sir, sinasabi ko nga sa mga viewers and listeners natin, basta 2 consecutive election na hindi nakaboto, deactivated na yon. So, kailangan nilang magpa-register uli. So, kung halimbawa magpapa-register sila uli o baka may gusto silang baguhin na information sa kanilang registration, ano lang yung kailangan nilang dalhin doon sa COMELEC? Napakaganda po nung nabanggit niyo. Totoo po yan. Talaga kung kapag kayo ay nakaboto, hindi nakaboto ng magkasunod na eleksyon o higit pa, ayon po sa Republic Act 8189, i-deactivate po namin kayo. Ang kagandahan po dito, kung gusto niyo nang bumoto, ay hindi na po kailangan magrehistro muli na kailangan kuhanin pa lahat ng biometrics. Ang gagawin lamang po ay simpleng reactivation para po sa ating local voter po. 2 modes po yan. Pwede po kayong by online. Bakit po pwede yan? Mag-i-email lang po kayo dun sa aming election officer, yung official email address nila, at dun po ay yung application form, yung CA4 number 1, pakicheck lang po, reactivation. Kung meron lang po kayo, nag-transfer na, lumipat, nag-change, nagbago ng pangalan, pakicheck lang din po yun. Nang sabay-sabay na namin magawa yung pag-reactivate, kung lumipat, transfer, kung may babaguhin, change or correction. At dito po pagkatapos nito ay mag-i-schedule po kami ng video conference sa inyo para ma-confirm na kayo po yung nagpapa-reactivate at nagpapabago ng datos. Pwede rin naman pong pumunta sa mga registration sites po namin na nakakasakop sa inyong lugar. O yung pinakamadali, Ma'am Maricel, pumunta sa Register Anywhere program site namin. Dito po kahit saan parte po kayo ng bansa nakarehistro, pumunta kayo dyan. Kami na po ang bahala magtaliba po. Taga-Daraga Albay kayo. Gusto nyo pong magpa-reactivate at kaya gusto nyo makaboto pa rin sa Daraga Albay, kahit po nandito kayo sa Maynila, pumunta kayo sa RAP site, dyan na po namin ipoproseso at gagarantihan po namin makakaboto kayo sa Daraga Albay. Sir, paano namin malalaman kung ano-ano yung mga sites para dun sa Register Anywhere program? Sa ngayon po ay pinapaskip po namin sa official COMELEC Facebook page yung pong ating mga Register Anywhere program sa buong Pilipinas po. Karamihan po dito para sa inyong convenience ay inilalagay na po namin sa mga malls po para po mas maginhawa, mas maayos ang pila po natin. At dumadako rin po kami sa iba't ibang bahagi ng bansa at pinupost din po namin ang schedule. So baka po mapunta kami sa isang malapit na eskwelahan, paaralan dyan sa inyong lugar, isang malaking kumpanya, isang opisina ng gobyerno, ay samantalahin nyo na po na nandun kami at puntahan niyo po kami doon. Eto sir, punta muna tayo dun sa questions ng ilan sa ating mga netizens. Sabi ni Sylvia Ambos, pwede na po bang magparehistro ang 16 years old pa lang sa Mayo? Parang ang aga niya magpa-register, ano? Hindi po, ano? Kailangan po kasi ayon sa ating batas, kailangan po kayo 18 years old by May 12, 2025. Yan po yung araw ng ating halalan. So kailangan po, ngayon po, kung kayo ay kahit 17 pa, but by May 12, 2025, kayo 18 na, pwede na po. Unfortunately po, sa hindi pa 18 by May 12, 2025, hindi pa po kayo pwedeng magparehistro. Ayun. Si Betchay Mameng, Attorney Rex, ang tanong niya, paano po kung ang isang senior hindi na makapunta sa voting area? Hindi na po ba siya pwedeng bumoto? Yung pagboto po kasi natin, ayon sa batas po na umiiral, ay kailangan po dun sa voting center. Pero po alang-alang sa ating mga senior citizens, mga persons with disabilities, ating mga nagdadalang taong kababayan,
kung sakali pong yung lugar po ninyo dun sa eskwelahan na pinakamalapit, ay talaga po hanggat maaari dun sa ground floor na po namin kayo inilalagay para po kayo makaboto. Pero kung meron po kasing mga matataong lugar pero malitang eskwela na hindi lahat po ay kaya namin ilagay sa ground floor, talagang may mapupunta po sa second, third at fourth floor. Huwag po kayo mag-alala. Kami po sa ganyang pagkakataon ay nagtatayo ng accessible polling place kung saan isang kwarto sa ground floor, basta po senior citizen, PWD, nagdadalang tao, dyan na po kayo pumunta. Ang gagawin po namin, yung mga teachers po, yung mga watchers lang siyang kukuha ng balotan ng din sa presinto nyo, anumang floor yan, dyan na po kayo boboto at sisiguraduhin po namin mabibilang at mababasa ng makina ang inyong boto. Galing naman po sir kay Lagordo Ladaga. Sabi niya, anytime po ba pwedeng magpa-transfer ng voters record sa COMELEC from GMA Cavite to Carmona Cavite? Anytime po, ang ating pong registration ay Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Siguraduhin lang po na qualified po kayo dun sa bago niyong lilipatan dahil ang sinasabi po ng batas. Kailangan po kayo ay residente na ng Pilipinas na hindi bababa sa 1 taon sa araw ng halalan at hindi bababa sa 6 na buwan dun sa lugar kung saan kayo nakatira sa araw din po ng halalan. So kung mako-comply nyo po yung residency requirement ay pwede po kayong magpa-transfer anytime po, Monday to Saturday. Sir, kay MDJ James Domingo, sabi niya, maaari daw bang gamitin ng school ID sa pagpaparehistro at saan daw ba yung malapit na registration sa Lower Antipolo City? Diyan po sa Antipolo po ay may tanggapan po ang COMELEC malapit po sa sentro ninyo. Pero pakitignan din po sa aming Facebook page dahil hanggat maaari po dinadala na po namin sa pinakamalapit na mall, na partner malls namin ang ating registration. Ang nakakatuwa po dito, Ma'am Maricel, pinapagamit ng mall ang kanilang facilities libre. Tumutulong pa yung mga tao nila, walang gastos po sa pamahalaan. At asahan din po ninyo, pagdating po ng halalan, hindi po tayo titigil sa mall registration lang. Magkakaroon din po tayo ng mall voting. So doon sa mga barangay po na nakapaligid at malapit dyan sa mga malls, partners namin, 171 malls nationwide, ay maaring dyan na po namin kayo pabotohin. Patungkol naman po sa ID, kung kayo po ay mag-aaral, pwede pong gamitin ang school ID ninyo, basta pirmado po ito ng inyong mga school administrators. Pwede nga pong library card. Para naman po doon sa hindi na mag-aaral, any government-issued ID po. Kung wala man pong ID, pwede po ang tinatawag nating barangay certification. Basta po yung certification, may picture, may pangalan, may pirma, may address ninyo. Kung sakaling yung barangay nyo po ay hindi kaya mag-issue ng certification, ay pwede po yung affidavit of identification. Yung format po niya, nasa website na po namin, www.comelec.gov.ph. Pakiprint lamang po. Sino mag-accomplish nito? Isang kapitbahay, kamag-anak, nakabarangay ninyo na magpapatunay under oath na kayo talaga yung botante na paparehistro. Paumanhin po, hindi na po namin tinatanggap bilang identification po ang alin? Ang sedula. Yung pong company ID o private ID at yung police clearance dahil po nahihirapan po kami i-verify kung totoo ang mga datos na nakalagay dyan. Okay. Pahabol sir, national ID. Wala raw pirma. Pwede po ang national ID. Kinikilala po namin yan dahil po kahit po walang pirmang nakalagay dun sa ID, ay alam naman po namin nakuha ng kayo ng pirma. So ulitin ko po, alin ang mga example ng government-issued identification documents na pwedeng gamitin. Ang number 1 po ay national ID natin, ang passport, ang NBI clearance, senior citizens ID, PWD ID, yung ating IDP or PRC ID para sa mga professionals, senior citizens ID po, postal ID. Yan po yung mga ilan lamang sa tinatanggap po namin ng mga government-issued ID. Pati po driver's license, isama na po natin. Nako, okay. Attorney, ang dami pa sanang tanong ng mga netizens, kaya lang bitin na tayo sa oras. 5:00 na kasi ng hapon, pero maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin ngayong hapon, COMELEC spokesperson, Attorney Rex Laujanco. Thank you, sir. Mabuhay and God bless po, Ma'am Maricel. Maraming salamat po. Nako mga kapatid ha, pwede nyo pong i-check yung COMELEC website for additional information ha, kasi dyan na po tayo nagtatapos yung ating 1 oras na tanungan at sagutan. Ito ang programang tulay nyo sa serbisyo publiko mamaya pong 5:30 ng hapon. Sa totoo lang, kasama ko po sina Jovi Francisco at Chiki Verhel. Sa ngalan po ni Cheryl Cosim, ako po si Maricel Halili. Sagot kita.